Ayan. This is my homemade siomai. Siomai sure na siksik. Pinagawa na naman po niya ako ng siomai. Igawa ko daw siya. Kaya naman dali-dali tayong namili ng mga dapat nating gamitin. As of the moment, ito yung ating nakasalang na siomai. Ayan. Naku po, hindi na makita at puro usok nga. Siksig-lig-lig. Umaapaw. Nakapuno-puno natin para mabusog pa lang sa isang piraso. Busog ka na agad. Takpan na natin. Gamit natin sesame oil. And then, sibuyas. Gumamit tayo ng sibuyas. Ito, onion spring. Sakto, mayroong nakabalat na sa SM. Para makamura, ito na lang din yung binili natin. Para manamis-namis, nilagyan ko rin siya ng konting singkamas. Matubig to, so hindi pwedeng marami. And then, lagyan mo ng spices. Kung gusto mo lagyan ng pepper, pwede rin. Pwede rin wala, no? And then, bechin, ganyan. Optional lang yon. Asin. Kung gusto mo yung medyo taste ng toyo, pwedeng oyster sauce or soy sauce na konti lang para hindi siya umalat. And nilagyan din natin ng breadcrumbs para magdikit-dikit siya plus yung itlog, no? So, ito siya, itlog. Ito yung balat ng baboy. Ako na lang yung nagiling, no? Para alam ko yung na hindi mataba yung gagamitin kong giniling. So, ayun lang. Malapit na maluto yung ating niluluto. Dali na natin siya here. So, later, siya naman yung sasalang dito. Bago mo kunin yung siomai sa lalagyan, medyo pasingawin mo muna siya para hindi nagdidikit-dikit o malusaw. So, ako tinikman ko muna kung ano ba naging kalasahan ng niluto ko. Naganda, pasu-pasu pa nga ako. Pero in fairness naman at nagustuhan ko naman yung luto ko kasi usually hindi talaga ako tumitikim ng aking niluluto. No? Kasi nakakaumay. Parang kapag ikaw yung nagluto, halos hindi ka na makakain. Ayan, so mapapansin nyo na mukha namang okay yung itsura ko, no? Masarap talaga siya. Ayun lang, bye-bye!